Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dahil pareho ang field of interest, naisip niya magkakasundo sila at magwo-work ang kanilang relasyon dahil hindi na sila magkaiba. Hindi nga lang niya napansin agad ang ugali nitong may pagkamarahas. Gusto rin naman kasing maranasan ni Katniss ng passion, pero may self-respect din siya. Naniniwala kasi siya na bago ang sex, dapat ikasal muna. Pero dahil doon ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Marlon. Sa tingin niya ay hindi na siya bumabata para mag-eksperimento pa sa mga relasyon. But she was on her way of breaking a relationship again. At kung nagagawa niya iyon sa dalawang relasyon, hindi malabong magawa rin niya iyon kay Alaric. Matagal man ang pinagsamahan at nasubukan na sila ng panahon, ay natatakot pa rin siya. Pero mas natatakot siya sa kaalamang hindi man dumating sa puntong panromantiko ang relasyon nila, ay maaaring masira din iyon dahil sa mga inaasal ng binata. He seemed so distant, so far, and it was killing her, more than how she felt about breaking up with her boyfriend. Kinalma ni Katniss ang sarili. Bakit ba kasi ganoon ang nararamdaman niya? Dapat, ang higit na inaalala niya ay si Marlon dahil ito ang nobyo niya. Pero mas inaalala pa rin niya si Alaric. Nasasaktan nga kasi siya. Naiintindihan mo ba iyon? At siguro ngayon ay ang pagkakataon na niya para tuluyan ang lumayo para makawala sa damdamin niya sa'yo. Hindi ba at dapat matuwa ka roon? Hindi mo naaalalahanin pa na kapag nakamove on na siya ay hindi na siya masasaktan pa sa mga ginagawa mo sa kanya. Pero hindi niya kayang panlamigan siya ng ganoon ni Alaric. Hindi siya sanay. Mas nasasaktan siya sa ginagawa nito sa kanya. Kailangan kausapin niya ito. Pagkatapos ng trabaho sa asyenda, ay nagpunta si Katniss sa kwarto niya at binuksan ang laptop. Binuksan niya ang Skype niya at nakita online si Alaric. Sinubukan niyang i-chat ang binata. Tuwing ginagawa kasi niya iyon, ay palagi ito nagre-respond agad sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, sa halip na mag-respond sa hello niya, isang notification sa screen niya ang nagsabi na offline na ito. Napabuntong hininga lalo si Katniss. Senyales na talaga iyon. Isang napakasakit na senyales. But I've missed him. I've missed him a lot, even though I know it was all my fault. At hindi na niya napigilan ang sarili. She broadcasted it, even though sending a mood message via Skype was not really her thing. I miss you. Lumundag ang puso ni Alaric nang makita ang mood message ni Katniss sa Skype. Nag-invisible lang siya nang makita nag-message ang dalaga sa kanya. Gusto niyang sunduin ang payo ng mga kaibigan na layuan ito na magbigay ng space sa kanilang dalawa para makumove on na talaga siya. Sinusubukan naman niya pero mahirap pala talaga. Sino ang namimiss ni Katniss at kailangang i-broadcast pa bilang mood message nito sa Skype? Alam niya na walang Skype si Marlon. Isama pa na kung namimiss ng dalaga ang nobyo, bakit kailangan sa Skype pala ilagay iyon? May hinala si Alaric na siya iyon. Lalo na at hindi niya pinansin ang message nito ngayon at ang mga nakalipas na message naman nito sa cellphone. Iniiwasan niya ito. Maybe she really missed him badly. Pero ganoon man, hindi na niya kailangan iyon. Lalo na ngayong gumagawa na siya ng hakbang para makalimot. He missed her too, but that was enough. Ang kaguluhan sa kalooban ni Katniss ay napilitan ng inis na isang linggo na ang nakalipas. Naiinis na siya sa mga nararamdaman, lalo na at wala pa rin siyang naririnig sa dalawang lalaki. Miss na niya si Alaric, kaya naman naiinis na siya sa lalaki at hindi nagpaparamdam sa kanya. Ganoon pa man, kaiba naman iyon sa nararamdaman niya sa nobyo. Wala siyang pakialam kung hindi man siya pansinin ni Marlon. Alam niya na maayos ito dahil kapag nagbubukas siya ng Facebook account ay nakikita naka-online ito. Pero ang hindi napansin ng nobyo, ang mga mensahe niya tungkol sa kailangan ng business nila sa business sa mga ito. Iyon ang kinaiinis niya. Pero
Ang hindi pansinin ng nobyo ang mga mensahe niya tungkol sa kailangan ng business nila sa business ng mga ito, iyon ay kinaiinis niya. Parehong supplier ng produce food sa supermarket sa Maynila ang mga hasyenda nila ni Marlon. Dahil graduate ng agriculture, ang pamamahala ng hasyenda ang ginawang career ni Katniss. Isa iyon sa mga pinagkasunduan nila ni Marlon dahil pareho silang namamahala ng lupa. Naging maganda ang relasyon nila nang dahil doon. Naiisip pa nga niya noon na magiging magandang partner sila panghabang buhay dahil sa pagkakaparehong iyon. Pero sa ginagawa ni Marlon ngayon, mukhang hindi na magkakatotoo iyon. Ang pinagsusuplayan nila ng produce food sa Maynila ay noong isang araw pa nagpa-follow up ng order sa kanila. Sa asyenda kasi ni Katniss kinukuha ang mga gulay at sa asyenda naman ni Marlon ang mga prutas. Madalas, isabay ang pag-deliver ng mga iyon dahil ang asyenda ni Marlon ang namamahala sa mga deliveries. Binabayaran na lang nila ang mga ito para doon. Hindi na kasi maganda ang kondisyon ng mga truck na pagmamayari ni Katniss para mag-deliver sa Maynila at base sa opinion accountant nila, mas makabubuti raw na mag-rent na lang tuwing magde-deliver sila. Mas makakamura daw sila kaysa ang bumili pa ng bagong truck. Pumayag si Marlon doon. Nakakontrata ang mga ito sa kanila. Ang nobyo rin ang punong namamahala sa deliveries, kaya naman itong kinokontak niya. Kaya lang, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naririnig tungkol sa concern. Napagpasyahan na ni Katniss na personal na kausapin si Marlon. Nagpahatid siya sa driver nila papunta sa asyenda ng mga ito. Pagdating doon, isinalubong siya ng tauhan nito na nakilalang si Mang Dingding. Nasaan ho si Marlon? Kailangan ko siyang makausap. Magalang na tanong niya sa matanda. Mukhang nalito si Mang Dingding sa kanyang tanong. Nasa niyugan po siya ma'am. Ang bilin niya po ay hindi siya pwedeng istorbohin doon. Umiling siya. Kahit ano naman ang sabihin niya, kailangan ko pa rin siyang makausap. Iniwan na ni Katniss ang matanda. Malapit lang ang niyugan sa entrance sa hasyenda kaya kahit walang sasakyan ay makakapunta siya roon. Naglakad lang siya papunta sa niyugan at tama nga ang impormasyon ni Mang Dingding. Nasa niyugan nga si Marlon pero hindi ito nag-iisa. At base sa nakikita niya ngayon, hindi nga nito gusto magpaistorbo. Pero nakahalata ang nobyo na may nakatingin dito. Kaya sa ayaw at sa gusto, kailangan tigilan nito ang pakikipaghalikan sa babae na kasandal sa puno ng niyog. Naniningkit ang mga matang tinitigan Katniss si Marlon. Mukhang naalarma naman ang nobyo sa nakitang anyo niya, pero sandali lang iyon. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng ito Marlon. Hindi niya maiwasang magtaas ng boses. Madalas sa kalmado lang siya, pero sa ngayon ay inubos ng nobyo ang lahat ng pasensya niya. Matapos siya nitong baliwalain at ang business nila ay ganoong tagpo niya ito makikita. Nakita mo na ang lahat Katniss. Ano pa bang kailangan kong sabihin? I've replaced you. Dapat ay inaasahan mo na gagawin ko ito dahil na rin sa nangyari sa nakalipas sa linggo. Pero wala pa tayong formal breakup, Marlon. Isa pa, pagkatalo ba nangyari sa atin ngayon? Hindi lang ito nagkasundo, pero hindi ibig sabihin nun, enough, it's better this way. Ayaw ko na, nagsasawa na ako. Nagsasawa na ako sa pagpapakipot mo. Hindi maintindihan ni Katniss ang tumatakbo sa isip ni Marlon. Masyado na pa talaga napupuno ang nobyo sa mga kaartehan niya kaya nagawa nito iyon. Ang gusto ko lang naman ay respetuhin mo ako. Hindi ba at dapat iyon ang ginagawa ng isang tunay na lalaki? Isama pang payag naman ako na magpakasal sa'yo. Pero alam mo na kailangan nating sumunod sa tradisyon. Bakit hindi mo maintindihan yun? Well, the fact is that I really don't want to get married. Not now. Nagawa ko lang naman na sabihin iyon sa'yo para pagselosin ang lintik na best friend mo, he blurted out. Naguguluhang umiling si Katniss. Ano? Ano naman ngayon ang kinalaman ni Alaric sa ginawa mo? Hindi mo pa ba nakikita, Kat? Nagsaselos ako sa matalik na kaibigan mo. I hate him. Nai-insecure ako sa kanya, sa lahat ng bagay. Pero lalo na sa paraan ng pagtrato mo sa kanya. Natampal niya ang kamay sa noo. Kung ganun, bakit po lang sinabi yan sa akin? At hindi ba't naipaliwanag ko na sa'yo ang tungkol sa pagiging malapit namin? Ano pa bang mali? Bakit kailangang isisi kay Alaric ang lahat? Think about it. Kapag hahalikan kita, palagi na para nag-aalinlangan ka. Pero kapag siya, libre ka.
You even let him kiss you every time you are together. Sabihin mo nga sa akin, ganoon ba talaga ang matalik na kaibigan? It's something more. At hindi ko gusto iyon. Sa mga kamay ko ay para kang yelo. Pero kapag sa bisig niya, natutunaw ka. Sinong hindi matutuwa doon? Sa mga nakalipas sa taon, pinilit kong intindihin yun. Pinilit ko rin na intindihin na ayaw mo na lumagpas pa tayo sa halik. Pero nagsasawa na ako sa pag-iintindi. Alam mo na may pangangailangan din ako. But you always left me cold. Kaya nagawa mo ko ipagpalit sa babaeng yan? Nagtangis ang mga bagang ni Katniss nang maalala ang babaeng parang baliwala lang na nakasandal pa rin sa puno ng niyog. Pinaikot pa nito ang mga mata nang magkatinginan sila. Ano, siguro isa siyang malanding babae na walang respeto sa sarili. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, may respeto siya sa akin. Ibinibigay niya sa akin ang gusto ko, ang pangangailangan ko, ang mga kailangan ko na ipinagkait mo sa akin. Mas pipiliin ko pa ang isang kagaya niya kaysa kagaya mo na malamig pa sa yelo. Frigid, passionless. Tila bato ang boses nito. Tama na ang mga salitang iyon para magawang tumalikod ni Katniss. Tinatanong niya ang isip kung bakit nagawa niyang mahalin ang isang kagaya ni Marlon. Hindi naman sila naghihirap para makipagrelasyon sa isang kagaya nito. Pero sa pag-iisip niya noon na magiging maayos ang lahat sa kanya dahil sa mga compatibilities nila ay naging impulsive siya. Sa halip na maging maayos, ganito pa ang nakuha niya. Hindi minsang pinaramdam sa kanya ni Marlon na malamig siya. Kapag hindi siya nakaka-response ng ayos sa mga halik at hawak nito, naiinis ito sa kanya. Tinatanggap at hindi na lang niya pinapansin dahil marilin siya. Hindi niya kayang sabayan ang passion ng may nobyo. Pero sapat ng lahat ngayon. Bukod sa masasakit na salitang iyon, ipinamukha pa ni Marlon na mas mabuti pa ang isang pokpok sa isang kagaya niya. Napakadali naman niyang palitan. Masigit pa raw sa kanya ang isang walang moral na babae. It hurts so much. Wala sa sariling umalis ng asyenda si Katniss. Sumakay siya sa unang tricycle na dumaan sa harap niya. Nagpatid siya sa terminal ng bus at sumakay sa unang bus na nakita. Wala na siyang pakialam kung saan papunta iyon. Ayaw na niya mag-abala pa para sa pag-iisip. Gusto lang niya makawala sa lahat ng masasama nangyayari sa kanya ngayong mga nakaraang araw. Pero higit sa lahat, gusto niya makalayo roon kasama si Alaric. Kinuha niya ang cellphone at pinadalhan ito ng message. I need you. Kanina pa ginugulo ng mensaheng iyon si Katniss si Alaric. Ganoon pa man, kagaya na nagawa sa nakalipas na mga linggo, pinilit niyang baliwalain iyon. Kahit hindi naman abala dahil nasa children's party lang siya ngayon, ayaw niyang sayangin pa ang oras para sa dalaga. Pinili niya mag-focus sa kasayahan na nasa paligid. 7th birthday ng anak ni Nimbus na si Nimrod at bilang kaibigan ay umatan siya. Nasa Pilipinas pa rin naman siya at maganda ngayon, lahat silang anim ay magkakasama. Nasa Pilipinas din kasi sina Blake at Riker. Rare moment iyon, kaya sa tingin niya ay mas magandang bigyan niya ng halaga kaysa sa babaeng pinipilit na iwasan. Tito Alaric, are you okay? From time to time, natutulala si Alaric sa pag-aalala kay Katniss at naabutan siya ni Nimrod na nasa ganoong katayuan. Mukhang tapos na yata ang magic show na kanina ay pinagkakatuwaan ng mga bata kaya nakalapit na ito sa kanya. Sa sobrang pag-iisip, hindi na niya namalayan iyon. I'm fine, Petit Garcon. Ginulo pa niya ang buhok ng bata. Umiling si Nimrod. Kanina ka pa po nakatulala. Hindi mo po ba napapansin na kanina pa sila nakatingin sa'yo? Tumingin ito sa mga katabi niyang sina Easton, Jonas, Blake at si Riker. Ang tatlo lang ang nakatingin sa kanila dahil napansin pati yata ni Riker ay tulala. Ha? Hoy kayo! Bakit niyo ako tinitignan? Parang tanga lang na tanong niya. Nagkabit balikat si Blake. May virus ba kayo nakuha nitong si Riker? Kanina pa kayong tulala. Tinapik pa ni Blake si Riker. Love virus yata. Umiling-iling si Easton. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Pag-ibig nga naman. Pero akalain mo, itong isa pa nating kaibigan na mukhang kagaya ko ay hindi natitino. Namumroblema yata. Inakbayan nito si Riker. Ano, dadalhin na ba natin sa Casablanca yan? Kumawala si Riker sa pag-akbay ni Easton. Tigilan niyo nga ako. Piksi nito sa kalumayo sa grupo. So, another candidate in the club? Dumating si Nimbus at binuhat si Nimrod. Anong ginagawa mo rito anak?
Akala ko ba ay hindi mo gusto makihalubilo sa mga tito mo? Just concerned, Dad. Nakakapanibago rin po pala kapag hindi sila nagsasalita. Lalo na si Tito Riker. Tinignan pa nito ang naglalakad na palayong kaibigan. Naalala ni Alaric na paboritong inisen ni Riker ang anak ni Nimbus. Ito kasi ang pinakamakulit sa grupo. Pero dahil siguro siya ang pinagtitinginan ng iba pang kaibigan, siya ang unang napansin ng bata. Ibinaba ni Nimbus ang anak, saka ginulo ang buhok nito. Well, you're still too young to think all of this. Don't grow up too fast, my little boy. Now go and play with your friends. Ako nang bahala dito. Tumango ang bata at lumayo na sa kanila. Naiwan silang 5. Mukhang may problema nga si Riker, no? Wika ni Nimbus. May ideya ba kayo? Sinubukan ko siyang kausapin kanina. Wala siyang sinasabi. Pero may hinala ako na tungkol sa parents niya. Narinig ko kasi nakausap niya ang mga magulang niya kanina. At malakas ang boses niya, sagot ni Jonas. Talaga? Strange. Hindi ba at mahal na mahal si Riker na mga nag-ampon sa kanya? Hindi ko lubos maisip na mag-aaway sila. Pero mamaya na natin pag-usapan yan dahil meron pa yatang mas malalim na may problema. Ulit, tinignan ni Nimbus si Alaric. Pas muna ako kapag nagaya uli sa Casablanca. Nangako ako kay Nimrod na sabay-sabay namin bubuksang 3 ng mommy niya mamaya ang mga regalo na tanggap niya. Ayos lang, there's no need to drink this up, sagot naman ni Alaric. Naiintindihan niya ang mga kaibigan. Pare-pareho sila may personal na buhay. Isa pa, hindi naman talaga niya kailangan ng mga ito. Ang tanging kailangan lang niya ay si Katniss. Pero hindi pa rin ako magpapakita sa kanya. Gustuhin ko man. Kahit pareho namin kailangan ng isa't isa, kailangan ko rin siyang limutin. At ito ang paraan ko. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan iyon, ay nakita may natanggap siyang voicemail mula kay Katniss. Tinetext siya nito araw-araw. Pero ngayon lang ito naging ganoon ka-persistent na pati ang pagpapadala ng voicemail na bihira namang gawin ay ginawa nito. Lalo tuloy naguluhan at nag-alala si Alaric. May problema ba si Katniss? Hindi siya mapakali hanggat hindi niya naririnig ang ipinapadala nito sa kanya. Nag-excuse siya sa mga kaibigan at pinakinggan ang voicemail ng dalaga. Alam ko na hindi mo sasagutin kapag tumawag ako dahil ramdam ko na pinanlalamigan mo ako sa nakalipas na mga araw. But I'm lost, Rick. Nasa Manila ako at hindi ko alam ang gagawin. I really need you. Basag ang boses ni Katniss sa voicemail. Ano sa palagay niyo mga kafelisidad? Matiis kaya ni Alaric ang kanyang minamahal na best friend? Or pupuntahan din niya ito? Kaya naman, abangan!